buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Mag-i-interpolate ako noon, Mr. Speaker, Madam Speaker. Umiiyak na po siya dyan dahil sa pagmamahal niya po dito sa dalawang batang ito. Anong hustisya meron tayo dito, Mr. Speaker, Madam Speaker, kung ganito? Wow! Sa inyo pa talaga nang galing yan, ha? Iniilabutan po ako, mga Lodi. Anong klaseng konsensya meron po ba itong mga taong to? Kung meron man, ha? I move, Madam Speaker, to defer the budget. Majority Leader, move to suspend. Siguro kung ngayon lang ako pinanganak o kahapon lang ako pinanganak, maniniwala ako dyan sa iyak-iyak mo. Yo, what's up mga Lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Importante po pag-usapan itong aktivista mga Lodi na kusang loob na sumuko tapos bigla pong bumaliktad nung nagkaroon na po ng press con na ginanap po nung mga nakaraang araw. Dahil nga po sa tingin ko, ito po ay ginawa nilang propaganda para po sirain ang pangalan po ng AFP at ang ating gobyerno. Ito po mga Lodi para po sa mga hindi pa po nakapanood itong video na to, para po bigyan lang po kayo ng idea kung ano nga po ginawa nitong aktivista na kusang loob daw po sumuko para po magsalita about po sa kanilang grupo mga Lodi. Pero ito po yung nangyari. Magandang araw po sa lahat, Kev. Pinili na namin na magsalita ngayong araw para, katulad ka ng sinabi kanina, mahalagang malaman natin kung ano yung totoo talagang nangyari. Gusto namin ang tanong na dinukot ba kami o voluntaryo kaming sumurrender. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar, sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender. Dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Lods, ako hindi ko po lubos maisip na gagawin po ng AFP to mga Lodi. Dahil ang dami ko pong kilala na mga nagsisilbi po sa ating bansa, duda ko talaga pakawala po ito ng grupo po ng Makabayan Black, kampo po ni Joma. Kaya po nila ito ginawa mga Lodi para po sirain ang pangalan ng ating gobyerno at saka ng AFP mga Lodi. Ito pa po yung isa mga Lodi Ayun. Katulad lang din ng sinabi ni Donila, hindi po totoo na kusang loob po kaming sumurrender dahil pinilit lang po kami. Eto, mapapansin ko dito sa pangalawang babae na to mga Lodi, hindi po siya handa dito. At hindi po siya sanay magsinungaling. Obserbahan nyo po siya. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. May tumigil pong SUV sa harap namin, tapos dinukot po kami, tapos pinilit kaming pasamahin sa kanila. Yan mga Lodi Basta yan po yung sinasabi po nila. Nung una daw po mga Lodi, ang sabi po ni Sir Ronel de la Cruz, sila daw po ang nag-request ng press con at magsasalita na daw po sila laban po sa kanilang grupo. Pero eto po yung lumabas sa kanilang mga bibig mga Lodi. Halatang planado po. Makikita po natin desperado po ang kampo po na Makabayan Black at eto nga po si Brosas mga Lodi. Pinagtatanggol niya pa po itong mga batang ito. Akala po nila kasi ganun lang kadali yung kunyari, makikipag-cooperate na po kayo sa ating pamahalaan, tapos bigla po pala kayo babaliktad ng inyong statement na meron na po kayong mga pinagpipirmahan dyan. Tapos ginigiit po nila, pinilit daw po sila dahil binantaan daw po sila at pati yung pamilya po nila. Pero nakita ko po yung video nito mga Lodi Nandun po sa isang kwarto ang pamilya po nila, nag-uusap-usap po sila at kitang-kita po sa mga mukha ng mga magulang mga Lodi na hindi po nila gusto na magkaganyan po yung kanilang mga anak. Anong klaseng mga tao, kung tao man pong maituturing, ang gumagawa ng ganito sa ating mga kabataan? Yung bine-brainwash po nila ang utak ng mga kabataan, tapos inilalayo nila ang loob sa ating gobyerno at sa ating mga nagsisilbi sa ating bansa. At dito sa issue na to mga Lodi, pakinggan po natin ang statement ni Brosas dahil na-open po ito sa kamera mga Lodi. Ramdam na ramdam natin ang pagmamahal ni Brosas dito po sa aktivistang ito. At sabi po di umano, isang miyembro daw po sila ng rebelde at nakahawak na daw po sila ng armas at nakipaglaban na daw po sa ating mga militar. Anak ng tinapay naman Ganyan po sila mga Lodi, mas pinagtatanggol po nila yung lumalaban sa ating pamahalaan. Ito po, pakinggan nyo po ang nakakaiyak na mensahe ni Brosas. Mr. Speaker, ang tanong ko lang naman as a last question, Mr. Speaker,
parang paano ma-assure no, yung impartiality ng Department of Justice on the investigation conducted or to be conducted given that the statements made by Secretary Remulla seems to be very biased against Jed and Jonila and seems to have already painted the two environmental activists as part of the CPP-NPA. Wow, environmental activist ang turing ni Brosas doon sa dalawang babae. Sana all. Gawa-gawa lang daw po ni Remulla yung paratang nito sa mga aktivistang nahuli po mga lodi o sumurrender ng kusa sa ating militar. Anak ng tinapay, halatang planchado mga lodi, no? Ito pa, tuloy natin to ha. Dito po yung nakakaiyak na parte. Madam Speaker, last na lang Madam Speaker. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Lalo na kung saksi tayo sa mga ganon. In fact, mag-i-interpellate ako noon, Madam Speaker. O, yan na, mga lodi. Umiiyak na po siya dyan dahil sa pagmamahal niya po dito sa dalawang batang ito. Anak ng tinapay, mga lodi, mas nararamdaman pa natin ang pagmamahal niya dito sa aktivista kesa sa mga nakikita natin sa balita na pinaslang ang mga kawawang magsasaka na mga tinuturing nating rebelde na namumundok. Mas pinapahalagahan pa ni Brosas itong mga salot ng lipunan kaysa sa mga kawawang mga kababaihan na halinhinan pong pinagpasapasahan at pinagparausan ng mga commander po di umano ng grupo po ng mga rebelding ito. Pero bakit hindi niya po ito mapagtanggol? Nababalitaan niyo po ba mga lodi? Imposibleng hindi naman po, di ba? Yung mga kawawang mga magsasaka kapag hindi daw po nakuha ang gusto nila, pinapas lang po. Tuloy pa natin. Nandito ako, kailangan ko mag-interpolate ng time na yun. Pero kailangan kong pumunta doon kasi nung NTFL na press con, ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukot. Under custody pa rin kami ngayon ng military. Kung hindi sila maaalis doon, pabalik sila sa kampo. And we have had so many cases. Yesterday, I was telling the DND ng cases. Hanggang ngayon hindi pa rin naman na-resolve yung mga cases na yon. That was under the DND Secretary, si Gilbert Chodoro. Yung time ni Palparan, si Sherlyn Cadapan hindi na nalitaw. Madam Speaker, si isang kasama niya. Hindi niya nakilala mga lodi. Hindi niya kilala yan. Nakakalimutan niya yan. Mahal na mahal niya yung mga taong nawawala daw kuno at ang mga militar daw po ang may kasalanan, sabi po ng iba dyan. Anak ng tinapay naman tong bansang to kapag hindi pa rin po nila nalaman ang tunay na hangarin itong mga, ewan ko po ba kung sino po talaga pinagtatanggol nitong mga kongresistang to. Si Empeño, those two, during that time, hindi pa nalilitaw hanggang ngayon. We have 72 cases of desaparecidos, Madam Speaker. So, Madam Speaker, hindi natin ito mariresolve ng mga pagsagot na, we will be impartial, etc., etc. Anong hustisya meron tayo dito, Madam Speaker, kung ganito? Wow! Sa inyo pa talaga nang galing yan, ha? Anong hustisya meron ang Pilipinas? Sa inyo pa talaga nang galing yan, Madam Brosas, at saka yung kampo po ng Makabayan Black. Iniilabutan po ako, mga lodi. Anong klaseng konsensya meron po ba itong mga taong to? Kung meron man, ha? Kung makapagsalita po sila, akala nyo po talaga pinaglalaban po nila talaga ang ating bayan. Pero, mas pinapahalagan pa nila ang nag-iingay sa daan at lumalaban sa ating pamahalaan. Ano sa tingin nyo sa amin, Syunga? Siguro kung ngayon lang ako pinanganak o kahapon lang ako pinanganak, maniniwala ako dyan sa iyak-iyak mo. Pero, alam naman natin ang totoo at hindi na po kami bulag sa katotohanan. Kung ano po talaga ang meron dyan po sa inyong pinaglalaban at kung sino man pong grupo ang nasa likod ninyo. Hindi nyo na po mabibilog ang aming ulo. At ito po yung sinabi niya dito sa huli. Madam Speaker, I have so many questions on the DOJ, Madam Speaker. I move, Madam Speaker, to defer the budget. Majority Leader, move to suspend. Yung budget pala mga lodi.
Hindi niya pinahihintulutan na magkaroon ng budget dito ang AFP yata, mga lodi, o NTF-ELCAC. Akala ko ba yung sinasabi niyo yung madramang tao si VP Sara Duterte? Bakit dito sa issue na to, parang kayo naman yung nagdadrama? Alam niyo yung mahirap sa kanila, mga lodi? Yung binabato nila sa tao, yung putik at dumi, pero sila naman pala yung ganong pag-uugali. Kawawa po ang ating bansa kapag may naniwala po sa mga pinagsasabi nito. Mas pinagbibigyan pansin niya po yung mga salot ng ating bansa kaysa po sa mga taong pinahirapan dun sa kabundukan ng mga grupo na tinuturing po nating kalaban ng ating pamahalaan. Nakakilabot po kayo. Okay na, bahala mga lodi kung kapani-paniwala po ba ang ginawa po nito ni Jed Tamano at saka nito ni Jonella Castro, mga lodi. Ako naaawa rin po ako dito kay Sir Ronel de la Cruz dahil akala po niya talaga okay po yung presscon kasi sila po yung humiling daw po ng presscon, sabi po ni Sir. Pero parang siya pa po yung naipit dito sa ginawa po niya pagtulong sa dalawang batang ito na tinuturing pong aktivista ng ating bansa. At sabi po, di umano, sila rin daw po ang umamin na nakahawak na rin daw po sila ng armas at ay paglaban na po sa ating mga militar. Tapos ngayon babalik na rin po nila yung sinumpaang salaysay po nila, permado po nila. Pinilit lang daw po sila Oh, sa tingin nyo mga lodi, maniniwala ako dito? Halatang halata, planadong planado ang paglutang nitong dalawa na surrenderist daw po kuno. Tapos pagdating sa presscon, babalik na rin po lahat ng mga binitawan nilang salaysay. Tapos eto naman pong Makabayan Black, kasama po si Raul Manuel dito na ginagawa po nilang kasangkapan tong dalawang bata na to para po sirain ang ating pamahalaan. Sila pa po ang may gana magsabing, ano bang klaseng hustisya meron ng ating bansa? Totoo yan. Kasi kung meron talagang maayos na hustisya dito sa ating bansa, hindi kayo dapat dyan nakaupo. Pinagtatanggol mo ang kalaban ng gobyerno. Nakakalungkot po mga lodi. Stay safe mga lodi and God bless you all. Peace.